sa iba't ibang mundo. Broadcast at communicator. Ito lang kulang na pagbabalita. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Ano naman tayo, araw ng Martes. At siyempre, gaya ng nakagawian, ang paghahatid ng mga balita dito pa rin sa programa Ratsada Balita ni Double J. At ngayong araw ng Martes, siyempre marami tayong ulanin na balita dahil doon sa mga katulad ng mga naganap kahapon. Pero ganun pa man mga adverse yung natawag na adverse side effect. Yan. At long time na no look, Mr. Ganda, Maria Villarama. Good afternoon, ba't may sir? Joseph na lang o kaya Double J. Yan. Anyway, at sa ating mga taga-subaybay, lalo na ating mga top fan yan, si Josephine Roquero, si Maria Villarama, la Angelica Paz, at si Meldan Nagsaram, naging si Mad Superior, sino pa ba? Hindi ko na ba nababanggit. Yan, magandang tanghalit. Masaya at masagana at masarap na pananghalian sa lahat. Sabi ni Miss Josephine Roquero. Ayan, si Maria Villarama, kung di ako nagkakamali, naging candidate din to ng Miss Earth way back of 80s, ano? O, ayan. Tapos si Josephine Roquero, naging candidate din ng Binibining Pilipinas way back 80s. Ayan. Uy, nakita ko na si Lodi. Lodi, bigla ka sumili pa, bigla ka nawala. Ayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Cheers sa lahat! Ayan, galing naman. Talaga ng mga ika nga tawag nito. Masyadong overwhelm ang pag-ayuda natin ng mga fans dito sa loob ng himpilan. At siyempre, din sa ating mga kaibigan, kababayan, na mga nagsasagawa ng kanilang pananghalian ngayong araw na to, siyempre, break time O kaya, pagbigyan natin sila. Nagbe-break time sila ngayong oras na to. Yan, na masasabi ko lang. Ingat, kain lang. Sabi ni Miss Josephine Roquero, good afternoon, Double J. Lunch tayo, sinigang na baboy. Wow, sinigang na baboy. Pang Martes pala, sinigang na baboy, ano? Tama. Yan, okay. Sige, kanya-kanyang menu yan Basta menu for today, everyday, talagang babanggitin ko anong menu Sabi naman ni partner, Romy Caltuason, morning, good partner. Yan, morning, good partner. Watching from Marikina. Talagang puro Marikina ka. Hindi mo talaga magagawang pumunta ng Makati, Malabon, Mabotas, Muntinlupa, Matangas, Mabite, at Masay. Yan, paminsan-minsan na dakuan mo yan. Montalban, yan, Mantipolo. Yan, puntahan mo yung mga yan. Maging dito sa bahagi ng Masig. Yan. At Manila. Ayan, thank you, partner Romy Caltuason, ang ating anchor, broadcaster sa programang The Beach Watcher. Susunod po yan, pagkatapos itong programa na to. At higit sa lahat, gandang lalaki niyan. Gandang lalaki niyan, si Romy Caltuason. Ano yan Habulin. At siyempre, ang paghati ng mga balita, pero ganun pa man yung pagbati ko. Meron pala ako nakalimutan batiin, ano? Batiin muna natin dito sa ating umpisa natin programa, yung nag-iisang nagme-may-ari ng bansang Pilipinas. Siyempre, wala iba, kundi si Luz Biminda. Yan ang talagang original na may-ari ng bansang Pilipinas. Although tayo namang mga Pilipina, may-ari din tayo ng bansang Pilipinas. Pero
bilang mga isang legitimate Filipino, but certainly that is a part of inheritance, kaya tayo nagmeme-ari. Pero hindi natin, kumbaga, may papamana lang natin sa susunod na henerasyon ng ating lahi, mga ganyan. Pero tayo pa rin na may-ari. Pero nag-iisang may-ari talaga ng basang Pilipinas, wala iba kundi si Luz Biminda. Hi Luz Biminda! At sabi naman ni Romy Caltuason, pag ando na ako sa ibang lugar, ibang bahay na yan. Wow! Para ka may ibig sabihin bakit? Hindi ba pwedeng pupunta ka ng Makati? Kailangan ibang bahay ang pupuntahan mo? Ganun ba yun? Para kang si Melito Rodelio Militante. Mula sa Calamba, nakakarating siya ng Calamba, Caloocan, Cavite, Calabarzon, yan, lalo na, nako, yan si Melito Rodelio Militante, yan. Ano kaya minun itong lodi na to, yan. At siyempre, ang ating paghahatid ng mga balita. At bago natin hatid ang mga balita, siyempre ay magbibigay muna tayo. Nakita ko na si Miss Melda Nagisara mula naman sa bahagi ng lalawigan ng Batangas. Magandang tanghalit, masarap na pananghalian, Melda. Ayan. Sabi ni Melito Rodelio Militante, gandang lalaki ka daw po, Sir Joseph, sabi ng tatay ko. Wow. Ang nanay mo, ang sabi, ikaw magandang lalaki, kaya dalawa tayo, ganun ba yon? At least may nagsabing magandang lalaki si Double J. Thank you, Mel. Yan mo, pag nagkita tayo, treat kita. Meron ako diyang alam sa bandang bahagi ng Laguna ng yung kainan ng fishball. So treat kita dyan, promise. Ang sarap ng fishball dyan. Anyway, maghahatid muna tayo ng ilang public service dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Siyempre, ang ikalawang araw ng buwan ng Marso. Di sa mga nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw na to, maligayang karawan at happy birthday. Ganun na rin sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Either yan ay day-sari, week-sari, month-sari, o year-sari. Happy anniversary sa inyo lahat. At maging doon sa ating mga nagdiwang na kahapon para walang tatampuhan. Mga nagdiwang kanila ng kanilang mga kaarawan kahapon, belated happy birthday. At sa mga nagdiwang ng kanilang mga anibersaryo kahapon, belated happy anniversary. At para doon naman sa yung nag-aabang, bukas kaya batiin ako. Ito na po, binabati ko na rin namin mula rito sa ating Hipilang Broad Dreamcast Communicator sa mga gitan ng ating programang Ratsada Balita ni Double J. Advance happy birthday sa mga magdiriwang ng kanilang karawan bukas. Ganun na rin sa mga magdiriwang ng kanilang mga anibersaryo para bukas. At babatiin ko muli kayo. Ayan. Sabi pa ni Melito Rodelio Militante, bakit fishball? Gayon mo namang kikiam. Okay. Yung pala favorite mo. Promise, ha? I will just, mark my word yan, Mel. Okay? At anyway, dakuan natin ang ating number coding. Ngayon na sabi ay public service na inyong lingkod. Para sa ating mga motorista, ito, suspendido pa rin ang number coding SIM ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. At sinabi ng ahensya na until further notice. Yan po ibig sabihin walang kasigurahan kung hanggang kailan. Ang sabi, until further notice kung kailan ibabalik ang nasabing number coding. At epektibo ang suspension ng number coding hanggang sa mga kasalukuyan. Yan po At habulan, sabi ni Melito, biro lang, di ako nakain yan. Palastik ka talaga. Ibang klase. Gandang lalaki mo talaga, Mel. Ayan. Ayon sa MMDA, suspendido ang number coding SIM habang patuloy ang pagpapatupad ng General Community Quarantine sa buong Metro Manila hanggang sa buwan ng Marso. Epektibo rin anila ang suspension habang isinisaayos pa ang operasyon ng mga pampublikong sasakyan. Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit walang number coding hanggang sa mga sandaling ito. Ayan po. At siyempre, maliban sa number coding at yan ang ating public service, dako naman tayo sa lagay ng panahon. Ayon
Ayon sa Pag-asa, asahan makakaranas ng pag-ulan ng ilang bahagi ng lalawigan ng Pampanga at Bulacan sa bahagi ng Northern Luzon. At batay sa thunderstorm advisory kagabi mula sa Pag-asa, iira lang katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan na merong kasamang kidlat at malakas na hangin sa nasabing mga lalawigan. Maapektuhan din nito ang Nueva Ecija, partikular sa Talugtog, Jimba, Karangkya, Karanglan at Lupaw. Yan po yung mga maapektuhan. Uulanin din ang Tarlac, sa San Clemente, Mayantok, Kamiling at San Jose, Zambales, sa Candelaria, Masinloc at sa Santa Cruz at San Marcelino. Yan po yung mga bahagi na merong advisory na uulanin daw. Kung kaya tinabisuhan naman ang publiko na mag-ingat at antabayan ang mga susunod na update ukol pa rin sa lagay ng panahon sa Pag-asa. Yan po. At bago natin hatid ang ating mga ulo ng mga balita, ang oras po sa buong bansa, kasama na sa buong mundo, yun po yung oras natin dito para alam lang ating mga ilang kababayan at mga kaibigan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Oras dito sa Pilipinas, ganap ng alas 12:14. At paalala ko nga po pala, mind you mga kaibigan, sa ating mga taga-subaybay, meron na rin po kaming YouTube. Kaya kung halimbawang na-miss nyo rito sa Facebook, meron po kaming pinaka-channel na sa YouTube. Ayan po tabayanan po yan at mga susunod na buwan, magkakaroon na rin po kami. Hindi lamang sa himpilan na radyo, kundi sa telebisyon. Ayan po. Tabayanan po, yan po ang Broad Dreamcast Communicator na patuloy na maghahatid sa inyo ng mga paglilingkod at mga impormasyon na kinakailangan ng taong bayan. Samantala mga kaibigan, kababayan, ito po yung ating ulo ng mga balita. Gumaling na overseas Pilipino sa COVID-19, sumampa na sa 9,400. Wow, ang dami na yan. Sana lahat gumaling na, di po ba? Mayor Francis Zamora ng lungsod ng San Juan nagpositibo sa COVID-19. Uy, bakit kaya? Mamaya, ihatid natin ang buod ng balita na yan. At karagdagang Philippine National Police Force sa lungsod ng Pasay dumating na. Bakit meron ko? Siguro dahil din sa biglang sirit ng COVID doon para ipatupad siguro ang health protocol. Mamaya po, ang buod ng balita na yan. At sa kaugnay pa rin na balita, Parañaque City Government, meron ng vaccine storage. Wow, mayaman. Mamaya, alamin po natin yan. At kaugnay sa naganap kahapon na vaccination pilot, kahapon po yan na sinimulan, unang araw ng buwan ng Marso. Ilang staff ng Veteran Memorial Medical Center nahilo matapos turukan ng bakuna na Sinovac. At sa kagawaran naman ng mga paggawa, ito po, higit na 1,000 engineer kinuha ng DPWH para sa Build program at ilang empleyado inalagay na ma-state na sa kanilang trabaho bilang regular na employee. Kaya palakpakan. Sa mga patuloy na sumusuporta at mananakay, siga nga yung mga tumatangkilik sa mga MRT. Ito po, siyam na bagong overhaul na LRB ng MRT3, umaarangkada na. Wow, mapapabilis na ang biyahe. Yahoo! At early enrollment, yung mga, siyempre, itong darating na alam natin, August, September, October, panibago na naman. Ito po, yung mga early enrollment para sa school year na 2021-2022 muling inuurong. Yan, ng DepEd. At alam niyo kung kailan, sa Abril na. O, ibig sabihin, hahaba pa yung mga learning estudyante na nagsasagawa ng mga ganyan, mga modules, learning study, online. Ayan po, kaya April pa magkakaroon ng panibagong
yung mag-enroll ng panibagong, siyempre, akit ka, kung nakapasa ka, akit ka. Pero palagi ko wala pong pabagsak ngayon. Isang malinaw yan. Mamaya pag-usapan po natin. At siyempre, wala tayong balita sa Ibayon Dagat. Dala yung mga balita natin. Mamaya po, segue na lang natin yan. Basta narito po ang ulo ng mga balita na yan. Itatid natin ang mga buod ng mga balita. Maya-maya lang, dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. At narito po ang ating mga buod ng mga ulo ng balita. At siyempre, dun pa rin sa ating mga kaibigan, kababayan, at sa ating mga sumusubaybay dito sa programang Ratsada Balita ni Double J. Isa lang ang lagi kong sasabihin sa inyo. At kain muna kayo. Yun ang importante. Para may panlaban naman tayo dyan sa pandemic COVID na yan, di ba? Ika nga naipapalakas natin ang immune system, resistensya, at higit sa lahat. Ingat-ingat, stay safe po, stay safe. Yan ang pinaka-importante. Sabi nga ang ginagawa natin yan kahit sa araw-araw na laging paalala, laging sasabihin, laging magbibigay ng mga ganyang mga paalala. Ika nga yan daw po ay ang gamot sa taong mga nakakalimot, paalala. Yan po. Narito na ang ating mga buhod ng ating mga balita. Natatawa tuloy ako sa audience dahil mga nakaganyan. Galaw-galaw para hindi ma-stroke. Nasa 17 ang bagong napaulat na nagpositibo ang Pilipino sa COVID-19 sa ibang bansa. Yan po yung mga OF, yung tinatawag ng Overseas Filipino Hindi, yung iba po yan, mga contract workers, yung iba, mga nag-stay doon, mga tinatawag na mga balikbayan, mga nag-stay na roon, mga migrant na po roon, pero Pilipino pa rin kahit pa paano. At sa datas nga ng Department of Foreign Affairs, hanggang March 1, nasa 14,940 na ang mga kumpirmadong positibo sa COVID-19 na Pilipino mula sa 87 na bansa at riyon. At sa nasabing bilang, 4,496 ang patuloy nagpapagamot sa iba't ibang ospital at 21 naman o 21 naman ang bagong gumaling, kung kaya 9,400 na ang overseas Pilipino na nakarecover sa nakakahawang sakit o na-discharge na sa mga ospital. Wala namang bagong napaulat na nasawi. Thank God. God is good. Dahil dito, 1,018 pa rin ang COVID-19 related death sa mga Pilipino sa abroad. Tuldo ka na yan. Huwag na natin padagdagan pa yan. Ako. At sa ganun, maging yung faith pa rin natin ang pairal para sa mabisang panlaban dyan sa mga delubyo na yan. At marami pa rin naman ang naitalang na confirmed COVID-19 positive na OF o Filipino, overseas Filipino sa bahagi ng Middle East, Africa na merong bilang na 8,131 na kaso. Sumunod dito ang Europa na merong 2,983 at ito'y pawang mga kumpirmado sa naging itong COVID-19. At nasa 874 naman ang kaso sa Amerika at ito'y nasa 2,926 at sa Asia Pacific region ay umabot sa baliktad pala. Sa Amerika naman ay nasa 874 at 2,926 sa Asia Pacific region. Tiniyak pa rin ang Department of Foreign Affairs na sa pamagitan ng Foreign Service Post tututukan ang lagay ng mga Pinoy na nasa ibang bansa at handang umasiste sa mga Pilipino na apektado pa rin itong nasabing pandemic COVID-19 na to. Pandemic talaga. At siyempre, hindi lang sa ibang bansa ng mga kababayan natin, ng mga kapwa natin Pilipino ang natatamaan dito lalo sa ating bansa, no? Kaya huwag tayong magpapasiguro na, kumbaga, kahit sabihin natin kababayan natin sila, matitibay ang Pilipino. Matibay ko sa matibay. Dahil tayo po ay narito sa tinatawag na tropical country. Yan, kaya kumbaga sanay tayo sa lamig, sanay tayo sa init, sanay tayo sa for everything, anumang klima. Dahil ganun lumakas ang ating resistensya at immune system natin. Kaya kaya ganun lang yung ating bansa. Maliit na bansa, pero ibang klase. Yan, ibang mga Pilipino. Para na natin, mga nagtagumpay ng mga Pilipino
sa larangan ng pagandahan ng mga Pilipina, di po ba? Ilang beses natin kinopo ang Miss Universe. At sa larangan ng boxing, ilang beses natin kinuha na. Tayo pa lang gumagawa. The only Pilipino pa lang nasa sa katauhan ni Senator Manny Pacquiao na kumuha ng 8 titulo sa iba't ibang dibisyon, di po ba? May gumawa niyan hanggang 3 lang ganyan. Pero from the other country, wala pa pong gumagawa niyan. Kaya yan po ay legacy na maituturing. Yan. At speaking of, sabi nga ng ibang mga kababayan natin, siyempre, ganyan lang ang magiging ng positive ng COVID-19 dito sa ating bansa dahil maliit lang tayong bansa. Hindi yun eh. Yung deficit na pinag-usapan dito, ilang milyon meron tayong Pilipino kumpara mo sa ibang mga bansa. Pero tignan nyo naman yung statistic ang titignan natin. Dahil marami pa rin Pilipino na talagang iba ang immune system o kalakasan. Ganyan. Kung kaya't nga itong mayor ng San Juan, si Mayor Francis Zamora, ay nako, nagpositibo sa COVID-19. Sa inilabas na pahayag, sinabi na alkalde na araw ng Lunes o kahapon nang lumabas ang resulta ng kanyang routine swab test at linggo ng gabi ay ito'y asymptomatic naman na anya at nasa maayos na kondisyon. Nagdesisyon si Zamora na sumailalim sa quarantine sa Cardinal Santos Medical Center upang matiyak na hindi mahahawa ng sakit ang ibang residente sa komunidad kabilang ng kanyang mga anak at asawa. At to everyone that have come in contact with the past few days, kindly have yourself tested. We can arrange for the pre-RT-PCR swab test for you ang naging pahayag nga ng alkalde ng San Juan. Maaari diyan niyang makipag-ugnayan kay City Health Officer Dr. Rosalie Santo Domingo sa COVID-19 Operation Center sa San Juan City. Diyan po mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 5 ng hapon bilang mga bahagi ng complement sa mga residente ng San Juan. So ayan, Mayor San Juan, pagaling po kayo at kailangan din kayo ng inyong mga constituent sa lungsod ng San Juan. Samantala, oras sa ating bansang Pilipinas, alas 12:25 na po ng tanghali. Malapit na kalating oras. Yung mga kumakain, huwag kayong magmadali. Easy lang. Kain lang. Baka mamaya masinok at mabilaukan o mabulunan. Basta ang laging paalala lang na inyong lingkod. Yung baso ng tubig, huwag kakalimutan. Laging nasa harapan. Yan po, ha? Yan lang importante. Kung may bakit man, sa mga nagtatanong may dahilan para alam nyo na, mapag-aaralan nyo rin yan. Hindi na kailangan ituro dahil tayo likas na mga matatalino. Samantala, mula naman sa dako naman tayo, mula sa lungsod ng Maynila o San Juan, lipad tayo dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay. Dumating na sa lungsod ng Pasay ang karagdagang 180 na kapulisan mula naman sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Ito po yung binubuo ng Regional Mobile Force Battalion. Ang nasabi mga kapulisan ay dagdag puwersa ng local government unit para mapaigting ang pagpapatupad ng health protocol sa lungsod para maiwasan na rin ang pagkalat ng COVID-19. Nagugintang ilang mga barangay nung nakarang buwan ang inilagay sa localized lockdown matapos na dumami ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 dito sa nasabing lungsod. Nasa 519 na aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod kung saan 8,142 na kumpirmadong kaso ay 7,410 ang gumaling at sa kasalukuyan ng nasawi o yung talagang namaalam na ay umabot na sa 213. Kaya yan dyan sa lungsod ng Pasay, nako, maraming matitigas ang ulo pa rin hanggang sa pag-iikot po natin, hindi maiiwasan na hindi natin mapapansin ang mga bagay na yan. Kaya please lang, paglabas ng bahay, iwanan ang katigasan ng ulo. Paalala lang po na inyong lingkod. At siyempre, mula dyan sa lungsod ng Pasay, lilipad naman tayo patungo dito sa bahagi ng Parañaque City na binanggit ko kanina na meron na raw silang vaccine storage. Wow! Mayaman! Kung comparison natin sa 17 cities ng Metro Manila, ang masasabi natin pinakamayamang siyudad ng Makati at pumapangalawa ang Taguig dahil sa business na nila, di po ba?
Susunod ng pangatlo, ang Quezon City, Manila, at and the rest. Marami na po lugar na talagang medyo nagkaroon ng totally improvement. Kaya sabi nga, meron na rin sariling vaccine storage. Malaman natin kung bakit po kaya ito. Nakikipagkasundo na ang Parañaque City Government sa Zwellig Pharma Corporation. Ang nasabing kumpanya kasi ay siyang magiging opisyal na vaccine storage ng lungsod ng Parañaque. Ayun pala naman. Dahil yan po yung Zwellig Pharma Corporation, nandyan po yan sa lungsod ng Parañaque. Diyan po yan nandyan ang, ang pinaka main office at company po ng Zwellig. Yan. Pinangunahan ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares kasama ang kanilang health officers na si Dr. Olga Bertuccio ang nasabing pagpirma ng Memorandum of Agreement o MOA. Umaasa ang City Government Parañaque na masisimula na rin ang kanilang vaccination campaign sa kanilang lungsod kapag dumating na ang mga bakuna laban sa COVID-19. Ayun, hindi rin natin natanong yan kung ano bang bakuna ang darating kaya sa ating sa lungsod ng Parañaque, di po ba? At di ba sa mga susunod na araw malalaman natin yan. Dahil ito lang kahapon lang po yung simultaneous na pagsisimula nung pagbabakuna na nagsimula sa Philippine General Hospital, sa Biluna, sa Lung Center, sa PNP Hospital, and the other hospital at saka ibang pilot area po. Yan. At yun lang, yung mga ilang feedback na po na merong mga nahilo, merong mga yun po yung sinasabi natin side effect. Ang importante, yung hindi naman po kasi pare-parehas talaga ang kondisyon ng bawat mamamayang Pilipino. Yung immune system, hindi po pare-parehas. Kaya hindi tayo dapat magtaka kung meron mga tinamaan ng side effect na meron nga dyan yung mga nababakunahan kahit ng bata pa na nagkakaroon ng mga tawag doon ng mga rashes, di po ba? Kaya sabi nga normal. That is a normal part na. Ibig sabihin nag-activate itong nasabing bakuna. Kaya po ganon. Sabi nga nila, kaya yan may epekto, nag-activate. Ayun, wag lang yung talagang pag tinamaan ka ng bakuna na ganyan, biglang masama yung side effect mo, hindi. Ibig sabihin hindi kaya ng immune system mo yon, di po ba? Katulad yung nangyari sa Bansang Virginia, yung mga senior citizen na naturukan, tayo. At dahil po dyan sa pinag-uusapan at sinasabi ko nga na sinasegue natin, binabanggit po natin yan, kaya hindi raw maiwasan hindi maiwasan na makaranas ng pagkahilo ang isang individual na naturukan ng Sinovac vaccine, lalo na kung sa una pa lang ay kabado na ito sa pagturok. Ayun, ika nga tuturukan ka pa lang, ninenervous ka na Anong mga unang magiging iisipin ng bawat isa na habang bibigyan ka ng bakuna? Una, number one, baka masakit Andun na yung unang nervous mo. Andun na yung unang percent ng nervous mo na parang, baka masakit, gano'n. Plus second, dadagdag pa yung, ano ba yan, makakabuti ba yan or whatever, gano'n. Kumbaga, this is the first time na susubukan. Although nagkaroon na ng vaccine trial, naging very effective naman, pero hindi natin alam dahil na yung adverse effect nga pero ang tanong is ano ba yan? Baka mamaya, kasi di wala pang nasusubukan, dahil hindi pa pwedeng sa susunod na ako, tignan ko muna mag-epekto. Ganun lang magiging ng mamamayan, di po ba? Pero ganun pa man, ito ang naging paliwanag ni Dr. Ramon Mora, ang Post-Vaccination Observation Team, leader ng Veterans Memorial Medical Center. Makaraang mahilo at magkaroon ng rashes ang 5 staff ng naturang ospital matapos nilang bakunahan ng coronavirus disease COVID-19 vaccine mula naman sa Sinovac Biotech ng China. Ang isa sa mga ito ay male auxiliary staff na nakaramdam ng paghahilo ilang sandali lamang matapos siyang maturukan ng Sinovac vaccine. Paliwanag ni Dr. Mora, kabado na raw noong screening pa lang naturang staff kaya posible niya na makadagdag ito sa paghahilo matapos ang pagbabakuna. Hindi maiwasan yun Pag nandiyan yung ninenervous ka biglang andun yung magkakaroon ka talaga ng sa sarili mo na parang hihimatayin ka gano'n dahil nga po yung naging problemang ganyan na ika nga injectionan ka tapos hindi mo pa alam kung ano marami ka nang narinig na mga hearsay, mga word of mouth na kesyo ganito, kesyo ganyan, di po ba? At sabi nga ni Melda Nagisaram, hello po Double J,
At kain po tayo. More power po sa programa nyo po. God bless. Puro po. Hindi ako kamag-anak ni Senator Grace po. I'm not related to our Senator Grace po. At lalo-lalo na sa ating nasirang Action King na si Fernando po Jr. I'm not related to anybody na po ang apelyido. Javier po ako, Javier. Thank you, Miss Melda. Miss Melda Nagisara mula naman sa lalawigan ng Batangas. Tuloy po ating balita. At oras sa ating bansa, lumampas na ang kalahating oras. Kaya ang oras ay isaktong alas 12 at 33 na po ng tanghali. Kain lang sa mga kumakain, kain lang. Basta makita ko kayong busog. Busog na inyong lingkod. At unang subo para kay Double J. Okay, thank you. Dahil natin sa sinasabi ni Dr. Mora na itong isang auxiliary staff ay ninenervyos doon sa screening pa lang, kaya nung naturokan at ando na nasa kanyang katawan na hindi na, marami siyang iniisip, marami siyang kumbaga, and then yung tinatawag na mental mental disorder na magugulo isip mo. Kaya yan, sa dahilan daw ng pagkahilo, yan na, nakadagdag doon sa naging dahilan para siya ay mahilo ng mabakunahan. At lahat ng mga individual na tinurukan ng Sinovac vaccine ay dinala sa post-vaccination station upang manatili doon ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan. Samantala, nakaranas din naman ang ibang hospital staff ng rashes na posible raw ng mild reaction matapos bakunahan. So, yun yung sinasabi nga. Pag nagkaroon ka ng rashes, ibig sabihin, nag-activate si gamot, si bakuna. Pero nga dahil may gamot naman sila dyan, alam naman nila na medyo reaction talaga yan. Yun nga. 3 pang staff ang nakaranas din ng pagkahilo na kagad ding dinala sa emergency room. Sinabi ni Dr. Johan Giovanni Mea, spokesperson ng BMMC, na standard protocol na ang ospital ang lahat ng individual na nakakaranas ng post-vaccination effect sa emergency room. Ayan, mga so, ibig sabihin, yun lang yung mild na buti na lang, gano'n, yung adverse effect na ganyan. At least hindi yung mga nangyari sa ibang bansa na naturukan, for example, sa West Virginia na mga senior citizen, after a couple of minutes namatay, di po ba? Lumalabas na hindi kinaya dahil masyadong malakas at masyadong nagkaroon ng complicated dahil din sa kanyang pangangatawan immune system. So, ibig sabihin, hindi dumaan sa proper check-up yung mga senior citizen kung kayanin ng puso mo, kaya ba ng baga mo? Kayanin ng baga mo, kaya ba ng atay mo? Mga internal organ po, di po ba? Yan. At mula naman sa kagawaran ng mga paggawa, yan po. Paggawa ng mga kalsada, ng mga tulay, ng mga ibang mga infrastructure dito sa ating bansa, na ito yung talagang napaulat na nagkakaroon ng mga corruption. And that was before po. Kasi yung sinasabi ko rito, comparison po kay Secretary Mark Villar. Ay nako, kilala ko po yan. Siya yun minsan na nagsalita na bakit ko pa kailangang nakawin? Marami naman kaming pera. Saka nakawin ko yan, kaysa kunin ko yan, ano ko na lang, kung anong pwedeng gamitin para sa ikabubuti ng mamamayan. Yung mga panahon po na yun, ano sinasabi na yan? Kasi po, naging isang kongresista yan Diyan po sa lungsod ng Las Piñas. At anak po yan ng dating Senador Manny Villar. At anak din ngayong Senador na kasalukuyan si Senator Cynthia Villar. Di po ba? Noong mga panahon na yun, nakikinig ako. Sige, sinasabi mo, declaration na ganyan. Wala naman po napabalita na maging kongresista yan. And besides, naging maganda at maayos naman ang takbo niya sa plenaryo nung nandun yan. Dahil more on mga pinupush niya na batas na makakabuti sa kanyang lugar. At the same time, din sa iba na mga panukala, pag alam niya maganda, nakikiano po yan. Yan. Hanggang sa naupo nga ng DPWH at nasilip yung mga tinatawag na kabuktutan. Yung mga project na
hindi natatapos, mga project na ipinupush na para magkaroon lang ng liquidation ng kanilang pondo na nakalaan doon, di po ba? Para sabi na meron silang ginawa. At kung inyong matatandaan, di ba, kada mag-eleksyon pag malapit na eleksyon, nakita niyo may sinisirang kalsada, may ginagawa. Bakit? Sabi ng mga tao, bakit sinira yan? Ay, ayusin daw yung drainage. Wala naman dyan ang drainage, nandun ang drainage sa kabila. Babaguhin daw, mga ganyan. Kita nyo, ibig sabihin, yung mga gumagawa ng korupsyon ng mga panahon sa DPWH, walang plano. Walang yung ika nga mailatag na plano, kundi yun lang ang plano, baguhin yung kalsada. Pero, mga nyo, tignan nyo kung magkano ang budget na allocated, nakalagay, nakapastel doon. Project of DPWH, yan. Kita nyo na. Yun lang yun ang ginawa. Na hindi yan napansin ng ilang ating mga matatak na opisyal ng panahon na yun. Dahil katwiran, may proyekto ka. Okay. Dumaan ba sa bidding yan? Sige na ako nang bahala sa iyo. Ilang porsyento? 30% ka. 30%. Hindi lang naman ikaw Dami yung dadaanan sige na nga. Tuloy mo na yan. Ganyan Anak ko. Tagal ko ng ang dami kong natuklasan dyan na pag tinatanong sila panay iba. Siyempre, gawa tayo ng paraan na sinang link access dito para kasi sige, all out tayo walang tinatawag na yung tinatawag na walang news na ilalabas. Ika nga, sabi, sige, tuloy yan, labas natin yan. Sige. Ayan. Simulan namin ang istorya na parang paramdam. Ayan. Pero kasi ng mga panahon po na yun, pagka kami nagkausap-usap, lalo na sa mga instead, kung siyang doon ka naka-assign, doon ka nakabit, hindi kami pwedeng tapalan ano ba ang tawag nila Aquino sa mata. Hindi pa pwede yun. Ang natin dito is kalampagin ang nasa taas. Bakit merong ganyang proyekto na hindi nila inaprubahan ng ganun yun, di po ba? Yung mga ganun. Pero right now, dyan sa panunungkulan niya nitong si Secretary Mark Villar, hindi ko po ito pinopromote. Sinasabi ko lang po yung isa sa katotohanan. Kung comparison sa dami nang naupo dyan sa DPWH na yan. Daming dyan. Ito ngayon talaga, in fairness, yung bill na talagang tutok po yan. Minsan kung tinanong sa kanya mga kaibigan Secretary, basta na, ikaw kukumustahin ko, Secretary. Aside dito sa nanto, pang pang 5 na tong mga highway na ginawa natin na talagang kasi kailangan Ito yung isa sa mga dating ibang na pending na tutuloy natin. Bakit dati yung ginagawa ng isang administrasyon na uupo ang gagawin, pababayaan at sasabihin nila, yan, trabaho nila yan, pinabayaan na kasi para makita ng tao na walang ganun Kumbaga, titiryahin pa, imbis na tuloy mo na lang yan, at least makita ng tao, salamat, tinuloy lang ng bagong administrasyon. Yun sana, ganun ang ginagawa nito Secretary. Kaya, sabi ko, Secretary, naalala mo nung congressman ka pa, nung sinabi mo na, gusto ko lang itanong sa'yo, bakit hindi kailangan kunin yung pera na ika nga galing naman sa proyekto at alin yung with corruption? So Joseph sinabi ko na nga sa inyo, wala nga ni Kunduling tayo na naging corrupt dun sa Las Piñas ng congressman tayo Tapos dito pa sa malaki na mas malaki, hindi mo ako masisilaw sa gano'n. Kasi takot din ako sa karma. Ayun ang pinakamagandang sinabi niya para sa akin. Sige ba, tuloy niyo, nakasuporta po ako kung ano man ang mga programang gagawin niyo. Kasi kumbaga, pilim-pili lang naman po sa lahat ng mga politiko ang makikita natin na meron talagang adhikain na makatulong, hindi para sa kababayan, kundi para sa bansa. Yan po. Hindi para sa para sa isa, para sa dalawa, hindi, kundi para sa bansa po. Kaya yan lang po. Yan. Wala po akong prinomote doon ha. Hindi ko po talagang kumbaga tinignan ko lang din po na ganito dapat ang mga nanunungkulan sa ating bansa. Ika nga, sa ating mga departamento ng ating bansa na nilalaanan ng pondo ng pera ng bayan tapos mauwi sa kung saan lang. Di po ba? Ayan po, at sa ilalim nga nitong nasabing ginawa na to na BBB program na po na to, ay ang maganda po kasi rito, nagkaroon pa ng trabaho. Dahil doon sa mga marami ko natatandaan nyo, maraming sinibak dyan sa DPWH, sa utos ng Pangulong Duterte.
At sa dito nga, nagdagdag sila ng 1,013 engineer position para nga dyan sa mga bagong proyekto. Sa atas sinabing bilang, 634 lalaking engineer habang 379 naman ang babae. At sa ilalim ng naturang programa, tinanggap ang dagdag na 100 workforce sa DPWH National Capital Region at siyam sa District Engineering Offices at 153 sa Region 3. Mga tinalaga po ito 100 at sa Region 3, 126 sa Region 4A at 162 naman sa Region 5 at Region 6 at 54 sa Region 7, 123 sa Region 8 at 125 sa Region 10. Ani Secretary Villar, with adequate and competent manpower, we will be able to deliver more projects on time and strict adherence to our design standards. Ibig sabihin, ito mga kinuha ng mga bago po ng engineer. Gamitin naman ang utak nito mga to. Kasi iba dyan, OJT lang para lang magkaroon tapos mapupunta sa mga ibang private firm, nagawa ng ganito. Ito, kunin muna kayo para mapakinabangan kayo dito sa ating bansa bago ng iba. Pakikinabangan kayo mga private sector pero ang madating na ganyan, kawawa naman ang mamamayan. Pag nga itayo na ganyan, ang mahal-mahal. Di po ba? Ganon. Ani Villar, maliban dito na na-regular na sa trabaho ang kabuang 253 na individual na dati meron ng contract of service sa Central Office na umabot na sa 7 taon ng serbisyo. O, kita nyo na yun? Kita nyo na yun? Kasi iba dyan ang mga yan, pwede mo muna yan. Sir, over ano na to? Hindi yan nasisilip ng Civil Service Commission. Although may batas, may ano na yan, may panel ng Civil Service Commission ang maipasa yan sa panahon ng GMA, hindi po ba? Dati kasi sa panahon ng GMA, nung wala pa yan, ang sinong mauupo, tatanggalin yung mga dapat tanggalin. Kahit sabihin yung ano na yan, regular na yan. At mga ano yan, Civil Service eligibility yan. Ngayon hindi na po. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. Nandiyan na yan. Alam na ginagawa niyan. Ilipat mo lang ang posisyon. Pero pero yun pa rin ang posisyon yan. Ayan. At sabi naman ni Josephine Roquero, proud ako kay Mayor Vico Soto. Sana ganyan din ang mga mayor sa iba't ibang bansa, hindi mga kurap. Okay, tama ka dyan. At kabilang na din sa mga maraming tayong mayor dyan, mga ilang kilala na papangalanan natin sa susunod na programa. At sa ibang lugar pala, yan. Yan. Tama ka dyan, Miss Josephine Roquero. Ayan, ito po yung sinasabi ko na 7 taon na serbisyo, samantalang mga engineer, at kasi ang katwiran ng iba dyan, sir, pagka-graduate ng ano ko yun na ipapasok ko yung gano'n, yung pangapalakasan system, hindi tinitignan yung credibility, ang tao na, ang ganda naman ang ginawa. Ito, in-evaluate to ni Secretary Villar, kaya, sige, dito ka, ma-regular ka na. At ito nga, anya sa 253 na bagong na regular na empleyado sa DPWH Central Office, 139 na may posisyon na engineer. At 2022 na bagong administrative aide, 22 administrative officer, 14 heavy equipment operator. Kita niyo yung mga kailangan nila yan. 8 administrative assistant at 7 draftman. Mga kailangan. Yung dun lang po sa heavy equipment operator, kung matatandaan nyo, dun sa bagyong Ulysses. Di po ba? Doon sa Region 2 nung maaksidente at natabunan, namatay. Ayan. Pero hindi po regular yun. Ayun ang sinasabi, yung sakit, yung benefit niya is hindi niya nakuha. Ang benefit na tulong na lang na gano'n. Ay, mga ganyan na nagtatrabaho, heavy equipment operator ka. Kumbaga, nagkaroon ng landslide, di naayos niya, biglang matabunan ka pa, tapos wala ka palang benepisyo. Yung mama nagtatrabaho lang dahil sa gumaganap sa kanyang tungkulin, pero ayun na masakit, hindi sa regular. Kumbaga, nanatiling ano pa rin siya, yung kada na lang renew ng contract. At naging regular na rin ang posisyon ng iba pang engineer 3, attorney, architect, legal assistant, economist, computer programmer, community affairs officers, geologist, cartographer, accountant, chemist at engineering assistant at iba pa. Kaya, nakita nyo na yun. Ang dami-dami palang mga professional na hindi nagiging regular pero nagsiservisyo sa ating bayan, sa departamento ng ating bansa, di po ba? Buti nasilip ng Secretary Villar. Mabuhay po kayo, Secretary Villar. At sana maging isang halimbawa kayo din sa iba pa ng mga ibang departamento ng ating bansa dito sa Pilipinas.
At tama rin ang sinasabi nga ni Miss Josephine Roquero, ako pag bumoto ako next year, palitan ko lahat ang mga lumang nakaupo sa gobyerno. Hindi natin alam kung may kurap pa. Alam niyo, sa pagboto, walang pwede namang magdikta sa atin eh. Kung meron man po yung sinasabing mga nababayaran, lalo na kinukuha po ng mga ilang mga campaign manager at may mga contact sa mga barangay. Pera. Di po ba? Pero maging wise lang naman tayo. Ika nga eh, hindi nila alam na, uy, nakatanggap ako ng 2,000, ng 3,000 para iboto. Hindi nila alam, pera rin natin yun. Pera din po natin yan, kaya maging wise po tayo. At sa darating na susunod na eleksyon, nasa inyo ang mga desisyon. Matatalino na tayong mga Pilipino. Tandaan nyo po yan, di po ba? Sabi pa ni Melito Rodelio Militante ng Calamba, nakakatakot ng ipwesto mga LGUs yung may mga mataas na pinag-aralan, masyadong magagaling, mangurakot. Isa yata sa pinag-aralan nila yung kung paano mangurakot. May katwiran ka dyan, Mel, pero ganun pa man. Tanda mo, ang mga na-impluensahan, minsan, isa lang naman ang laging na tanim natin sa kanila isipan. Ang karma kailanman hindi natutulog. Yan. Kung magkamal ka man ngayon, hanggang sa loob ng 1 linggo, ayan na yung karma. Kaya, sabi nga, ito yung mga kung meron man ganyan, talagang ika nga, sakit na yan katulad sa mga tinatawag na, yung anarchy, yan, yung mga buong pamilya, na lagi nasa posisyon sa, di po ba? Ang magandang gawin natin is pag-aralan natin maigi. Hindi yung popularity. Uy, boto ko yan, ganyan. Pag-aralan po na. Lalo na po yung mga galing sa mahirap na medyo ayan. Alam na po yung kung ano, paano. Hindi katulad ng mga dati ng mayaman na hindi man lang tumuntong sa lupa ng nakayapak. Hindi nila alam kung ano ang pinagdaanan ng mga mamamayan. Ang alam lang nila is i-develop ko to, mayroon akong bago i-develop para ang makakontak na is more on mga nasa level niya lang. Hindi niya tinitignan yung nasa baba. Kaya pag nalaglag po yung mga yan, hindi na makaahon. Bakit? Hindi siya sanay eh. Hindi siya kasanay tumapak sa lupa. Yun lang po yun. Kaya maging wise tayo. Yun ang pinaka-the best, ha? Yan po. At tuloy pa rin natin balita dahil meron lang tayo nalalabing 10 minuto. Ito pa rin po sa ating mga balita. Ayan. Doon po sa patuloy na followers at sumusubaybay sa ika nga mga pasahero na tumatangkilik ng MRT. MRT2, MRT3, ito po, naglalayag na sa linya ang Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 ang siyam na bagong General Overhaul Light Rail Vehicle nila. Ayon sa pamunuan ng MRT3, makakatulong ito para makapagsakay pa ng mas maraming pasahero sa nasabing linya ng tren. Bahagi ang general overhaul ng LRB ang maintenance work ng MRT3 sa tulong ng maintenance provider na Sumitomo Mitsubishi Heavy Industry. Yan ang nakaano sa inyo kaya yan ang talagang dapat gumawa. Kung magkakaroon ng problema, yan din naman ang sinisilip at tinatanong natin Sa ngayon, 66 na sa kabuuang 72 na LRB ang operational sa MRT3. Nasa 30% pa rin ang passenger capacity sa train kung saan 124 pasahero kada train car o 372 pasahero kada train set ang kanyang maisasakay. Mabuti naman ang sa ganun at napapabilis na. Ika nga lalo na yung mga naghahabol sa kanilang mga oras sa trabaho. Yan ay importante. Ayan. At yung binabanggit ko po kanina, kaugnay din sa, meron ba tayong bakasyon? Di ba, October o August ba, nabuksan ng pang-eskwelahan? Wala naman nabuksan Kaya pinungot lang talaga yung learning system na yan, study learning na yan, at saka yung module, at saka online. Ayan po, pero ganun pa man, may bago. At sabi ni Melito Rodelio Militante ng Calamba, pag may eleksyon, magbabagsak ng budget ang mga congressman at mga mayor sa mga kapitan. Ang problema, sinusolo ni kapitan yung pera. Di na babahagi na ng kanyang mga konsyal at wala ding nakakarating sa mga biyaya sa pinaka-grassroots. Isang malinaw yan. Kaya ngayon, ang masasabi ko lang, pagdating sa mga ganyan, lalo't alam natin na involve ang may involve ang mga barangay official, tutusin sila yung tumatay yung tatay o nanay
pag chairman, chairman, tatay, pagka ganyan po, pagbigay alam natin. Kung hindi nyo pagbigay alam sa DILG, sabihin nyo sa akin, ako po ang kikilo at kontakin natin ang head ng barangay affairs na si Yusek Dinyo. Yan, kaibigan po natin yan, si Martin Dinyo. At kung kailangan dumaan sa tagapagsalita ng DILG, si Yusek John Malaya, sabihin nyo rin po, kaibigan din po natin yan. Mga yan. At sa ganun, maiparating sa kinaukulan. At pag meron mga ganyang mga problema, magpasabi lang po kayo at nakahanda ang aming himpilang Broad Streamcast Communicator sa mga anumang problema na pwedeng maitulong ng inyong lingkod. Hindi lamang sa pamagitan ng ating programang Ratsada Balita ni Double J, sa lahat po ng mga programa na mga nangunguna dito po sa Broad Streamcast Communicator. Huwag po kayo mag-atubili. Balik po tayo sa usapin ng pag-aaral. Ito na po, dahil sa naging pagbabago sa school calendar nung nakarang taon, nagdesisyon na rin ang DepEd na iurong sa Abril ang dapat na early registration para sa school year 2021-2022 na nakatakda ngayong buwan. Opo, di po ba? Kasi ganyan nag-umpisa eh. At sinabi nga ni Education Undersecretary for Planning, Human Resource and Organizational Development and Field Operation, Jesus Mateo, ang orihinal na petsa ng early registration ay noon pang Enero, ngunit dahil sa naantalang pagsisimula muli ng mga klase noong nakarang taon ay ginawa na lang itong Marso. Sinabi naman ni Undersecretary for Curriculum and Instruction, Diosdado San Antonio, ang kanilang mga bagong target ngayon ay sa darating na Abril. Hinikayat muli ni Mateo ang mga magulang na maagang i-enroll ang kanilang mga anak. Ikinakasa ang early registration para matiyak na mapapasok na kindergarten, grade 1, grade 7 at grade 11 learners sa mga public at private elementary at high school nationwide sa buong bansa ay naitatala na agad ilang buwan bago pa ang opisyal na pagsisimula muli ng mga klase. Yan po yung sinasabing changes. Ang tanong dyan bakit hindi mo natignan yung statistic katulad ng binalita natin kung ilan lang ang nag-enroll nitong nakaraang taon, di po ba? At sana magkaroon muna ng tinatawag na totally changes dun sa mga naumpisahan na yung mga tinatawag na online class, yan po mga modules, yan po yung mga ganyan. Dapat i-develop. Kasi sila na nagsabi, nahihirapan na, ayaw pang bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng face-to-face classes, di po ba? So, kaya ganun ang ginagawa. Ang tanong, na-accommodate ba lahat ng mga estudyante? Kung meron man, yung iba, sabihin na natin, out of the 30 na estudyante through online, lahat ba natututo? Based on my observation pa, nag-SOT po ako dyan. Sa mga ganyan. Para po sa isang docu. Gandang maga. Kaaral po siya, no? May elementary kayo? Meron. Ano po paano? Ayun, online na saka yung module. Tinututukan nyo? Oo, minsan. Pero minsan hindi na. Sabi nila, kaya na nila eh. Pero minsan, makikita ko, sumisimple sa cellphone. Ayun na po. Kasi walang teacher eh. Hindi katulad nung nasa school ka, andyan yung takot mo na, baka makita ko ni ma'am, baka makumpis ka. Kaya andyan yung yung, hindi naman yun yung truth eh. Kumbaga, meron lang silang iniilagan dahil nandun sila sa sinatawag na eskwelahan na loob ng room. At alam nila yung mga policy. Ang pinaka-the best na magagawa po dyan, panawagan natin sa mga magulang, kung sakali magiging ganun pa rin ito sa mga susunod na panahon, lalo pat sa darating na Abril, mag-enroll, hindi natin alam kung gaano karami mag-enroll dahil yung mga ibang mga nakausap ko na mag-aaral ka pa, susunod na pasukan. Wala pa, hindi pa pwede. Yan po. Anong grade ka na? Grade 3. Pero kung magbubukas, pasok ka. Oo, pasok ulit ako. Miss ko yung mga classmates ko. Ayan. Yan o. Kumbaga, andun pa rin yung, andun pa rin yung talagang gusto nila na bumalik sa paaralan. O, di ba nag-aaral ka sa bahay? Hindi ka, nakakainis si mama eh. Minsan papagalitan ako eh. Ba't sa eskwela hindi ka pinapagalitan? Hindi, kasi nagtataas lang ako ng kamay eh. O sa bahay, magtataas ka ba ng kamay kay mama na gano'n? Nandiyan si teacher. O, kita niya na. Yun yung mga sinasabi ko, nagkakaroon po ng conflict na dapat, tignan mo muna ang karakteristik ng iyong mag-aaral. At tanungin mo siya,
yung background ng pinag-aralan nila. Then after that, saka mo i-apply. Saka sumubaybay ka. Ganon, di po ba? Sabi ang ating muse, si Lilian, ang ganda ng boses niya. Grabe. Good Tuesday po sa Double J. May po pa rin, may sir pa. More power po to your program. Keep safe and good health always. God bless us all. Good health. Lakas ko kaya, di ba? Nagkita tayo sa meeting. Yan. Sabi naman ni Melito muli, mas tuwang-tuwa mga teacher kasi makikita mo sila araw ng klase nandun sa mall o kaya nagtitiktok. Wow. Ikaw talaga, Mela. Dami mong alam, ha. Diyan lang yata sa Kalambayan, di ba? At anyway, ayan. At meron na tayo na 12 minuto para sa ating programa, Radsada Balita ni Double J. At yung tinatalakay natin na ganyan, pag-usapan po natin muli yan, itutuloy natin, hindi tayo nagtatapos. Hindi naman po ako kasi nag-broadcast, bilang isang announcer, kung ano lang yung binalita ko, yun lang eh. Hindi po. Susundan pa natin at susundan pa yan. Sa marami pa tayong dapat talakayin at ika nga na inumpisahan natin, ipagpatuloy natin bilang panggising, hindi lamang sa ating mga opisyal ng gobyerno, kundi sa ating mga mamamayan. Dahil dito po sa Radsada Balita ni Double J, lagi po ang isang panuntunan ko rito ang gamot sa mga taong nakakalimot, paalala. Yan lang po ang importante. At anyway, wala na po tayong oras. Sabi ni Melito, sana magkaroon ng masusing supervision ang DepEd sa mga teacher kung nakakapagturo ba ng mabuti sa mga estudyante sa araw o oras ng klase. Yan. Sabi ni Josephine, ang dating naging isa sa mga kandidata ng Binibining Pilipinas way back 80s. Bye-bye. See you tomorrow. God bless. Likewise. Ingat ka rin, Diyos. At kay Lilian, ang muse ng Broad Streamcast Communicator. Ang ganda ng boses niyan. Ang ganda pa. Ang sexy pa. Wow. Anyway, maraming salamat at kay Melda Nagisaram, sa lahat ng sumubaybay dito sa ating programang Radsada Balita ni Double J, magkarinigan, magkapanooran tayo muli. Pagpatuloy natin ang ating mga tinatalakay dito. Welcome po kayo magbigay ng anumang opinion at ako po ay nakahanda lang para sa inyong sagutin at bigyan susugan ng inyong mga komento dito sa ating programang Radsada Balita ni Double J. Muli, ang aking sister-in-law, sabi niya, Pepe Bautista, last minute na naman ako, haha. Ingat kayo dyan, lahat, lalo na kayo dyan sa bahagi ng Palawan. Ingat din, ha? At muli, magkarinigan, magkapanoran tayo bukas, alas 12 hanggang alauna, dito pa rin sa Radsada Balita ni Double J. At siyempre, ang laging iniiwan ng inyong lingkod, para sa ating lahat, ang katagang, God is always on our side. Wala po siya sa tabi natin. Wala po siya sa harapan natin, sa likod natin. Nasa tabi po natin siya. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Radsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.